Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ipinaramdam ni Benedict sa kanyang peking asawa na hindi ito kailangan. Ngunit nang sa wakas ay pumayag na itong ipawalang bisa ang kanilang kasal, pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Si Benedict Madrid, ang CEO ng Madrid Corporations, kinapupuotan niya ang kanyang asawa at nangakong pagsisisihan nito ang panlilinlang na nagkulong sa kanila sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Hanggang sa wakas, dumating na ang babaeng nararapat na pakasalan niya talaga. At nang tuluyan na mapawalang bisa ang kasal nila, doon naman niya matutuklasan na buntis ang dating asawa. Isang marangyang penthouse na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng Madrid Tower ang nagsisilbing saksi sa panggabing ritual ng mag-asawang Benedict at Avery. Ngunit walang init ng pagmamahal sa apat na sulok ng silid na iyon. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging katahimikan at ang malamig na hangin mula sa air conditioner. Pumapatak na ang alas 12 ng gabi na marinig ni Avery ang tunog ng pagbuka ng pinto. Agad siyang tumayo mula sa sofa, pilit na inaalis ang antok sa kanyang mga mata. Iniluwa ng pinto si Benedict Madrid, ang makapangyarihang CEO ng Madrid Corporations. Maayos pa rin ang pagkakasuklay ng buhok nito, ngunit maluwag na ang pagkakatali ng kanyang mamahaling necktie. Guwapo, matikas, at tinitingala ng lahat. Maliban sa harap ng kanyang asawa, kung saan ang kanyang mga mata ay nagiging kasing talas ng patalim. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong ni Benedict, hindi malang tinitingnan ng asawa habang itinapon ang kanyang coat sa upuan. Hinintay kita, Benedict, ipinagluto kita ng hapunan, baka gutom ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, na wag mo akong iniintindi na parang tunay kitang asawa. Pagputol ni Benedict sa kanyang sinasabi, lumingin ito sa kanya at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako kinulong sa kasal na ito, Avery? Nasaktan si Avery. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Sanay na siya. 2 taon na nilang pinagdadaanan nito. 2 taon mula nang mamatay ang lola ni Benedict na siyang pumilit sa lalaki na pakasalan si Avery kapalit ng pamumuno sa korporasyon. Para kay Benedict, si Avery ay isang tusong oportunista na ginamit ang matanda para makapasok sa marangyang buhay ng pamilya Madrid. Benedict, may sakit ang lola noon. Wala akong kinalaman sa huling hiling niya. Mahinang pagtatanggol ni Avery. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mapait na tawa ang pinakawala ng CEO. Lumapit siya kay Avery, sapat na para maramdaman na magbae ang mabigat nitong presensya. Huwag mong gamitin ang pangalan ng lola ko para pagtakpan ng ambisyon mo. Nakuha mo ang apelyido ko, nakuha mo ang yaman ko. Pero tandaan mo ito, Avery. Inilapit ni Benedict ang mukha sa tenga ng babae. Bawat salita ay parang lasing na bumabaon sa puso ni Avery. Kailanman, hindi mo makukuha ang pagkatao ko. Isa ka lang dekorasyon. Isang peking asawa na hindi ko kailangan. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran siya ni Benedict at dire-diretsong pumasok sa kabilang silid. Ang silid na hiwalay sa kanya. Wala pa noong unang gabi ng kanilang kasal. Naiwang mag-isa si Avery sa sala. Dahan-dahang pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata na kanina pa niya pinipigilan. Tiningnan niya ang hapagkainan kung saan dahan-dahan nang lumalamig ang pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal. Tiniis niya ang lahat ng galit, ang lahat ng pang-aapi at ang malamig na trato nito dahil sa isang lihim. Mahal niya si Benedict bago pa man sila ipakasal. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagiging isang unwanted fake wife. Kinaumagahan, maagang nagising si Avery para ihanda ang paboritong almusal ni Benedict. Sa kabila ng masasakit na salitang binitawan ng lalaki kagabi, pilit pa rin nagpakatatag ang kanyang puso. Subalit habang nag-aayos siya sa kusina, ang ingay mula sa telebisyon sa sala ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang nagbabagang balita sa showbiz at business segment ang bumungad sa screen. Isang sorpresang pagbabalik. Ang sikat na international fashion designer at heiress na si Cassandra Valeriano nagbalik na sa bansa kagabi. Ayon sa mga bulong-bulungan, ang muling pagtatagpo nila ng kanyang ex-fiancé at ngayon CEO ng Madrid Corporations na si Benedict Madrid ang pangunahing dahilan ng kanyang pag-uwi.
Nabitawan ni Avery ang hawak na sandok. Parang biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga binuong pader. Si Cassandra, ang babaeng unang minahal ni Benedict, ang babaeng naging dahilan kung bakit walang puwang ang kahit sinong babae sa puso ng CEO, lalo na ang isang tulad niya. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Avery nang marinig ang yabag ng mga paa pababa ng hagdan. Si Benedict, bihis na bihis sa kanyang planchadong business suit, ay nakatitig din sa telebisyon. Ngunit, kakaiba sa malamig na mukha na ipinapakita nito gabi-gabi, nakita ni Avery ang isang pamilyar na emosyon sa mga mata ng asawa. Pananabik. Benedict? Mahinang tawag ni Avery. Mag-almusal ka muna. Hindi siya nilingon ni Benedict. Dire-diretso itong naglakad patungo sa pinto habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Huwag mo akong itulad sa iyo, Avery. May mga bagay at tao na mas mahalagang paglaanan ng oras kaysa sa mga luto mo. Bago sumara ang pinto, pinatawan ni Benedict ang mga salitang tuloy ang nagpaguho sa natitirang pag-asa ni Avery. Mamayang gabi, gaganapin ang annual gala ng Madrid Corporation. Mag-ayos ka. Suotin mo ang pinakamahal na proteksyon ng mukha mo bilang asawa ko dahil ito na ang huling beses na tatayo ka sa tabi ko. Kinagabihan sa tanyag na grand ballroom ng isang 5 bituing hotel, nagkikinang ang mga ilaw at matataas na opisyal ng lipunan na bumuo sa marangyang pagtitipon. Suot ni Avery ang isang simpleng emerald green gown. Maganda siya, ngunit ang kanyang mga mata ay kababasan ng lungkot. Hawak ang braso ni Benedict, naglakad sila sa gitna ng bulwagan. Ngunit ramdam ni Avery na formalidad lang ang lahat, walang kaunting higpit o init ang hawak ng lalaki sa kanya. Biglang natahimik ang bulwagan na bumukas sa malaking pinto. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng naglalagablab na pulang gown. Kumikinang ang mga hiyas nito at may taglay na kumpiyansa sa bawat hakbang. Si Cassandra. Agad na binitawan ni Benedict ang braso ni Avery. Isang mabilis at walang pasubaling pag-iwan. Humakbang ang CEO, pasalubong kay Cassandra sa harap ng lahat ng mamamahayag at mga bisita. Welcome home, Cassandra. Narinig ni Avery ang baritono at malambot na boses ni Benedict. Isang tono ng boses na kailanman ay hindi niya narinig para sa kanyang sarili. I missed you, Benedict. Sagot ni Cassandra, sabay po sa leeg ng CEO na malugod na bang tinanggap ng lalaki. Naiwang mag-isa si Avery sa gitna ng malaking bulwagan. Pinapanood ng lalaking lihim niyang minamahal na masayang kayakap ang tunay nitong reyna. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay nagsimulang gumaralgal sa kanyang tenga. Siya pala ang peking asawa. Mukhang bilang na mga araw niya. Kawawang babae. Dekorasyon lang talaga. Tiniis ni Avery ang bawat saksak ng pananalita ng mga tao. Doon sa sulok ng marangyang pagtitipon, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Kahit kailan, hindi siya magiging sapat. Ang biyahe pauwi sa penthouse ay binalot na nakabibinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, nakatingin lang si Avery sa labas ng bintana habang pinipigil ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa tabi niya, abala si Benedict sa kanyang cellphone. Malamang ay ka-text si Cassandra dahil paminsan-minsan ay nakikita ni Avery ang bahagyang paglambot na mukha nito. Pagkapasok sa penthouse, hindi na nag-abala maghubad ng sapatos si Benedict. Dumiretso siya sa kanyang study desk at kinuha ang isang makapal na puting envelope. Hinarap niya si Avery na noon ay nag-aalis pa lamang ng kanyang mga hikaw. Blog. Inihagis ni Benedict ang envelope sa ibabaw ng glass table sa sala. Lumika ito ng tunog na tila bumasag sa huling piraso ng katatagan ni Avery. Ano ito? Mahinang tanong ni Avery, bagamat alam na ng kanyang puso ang sagot. Annulment papers. Walang emosyong sagot ng CEO. Ibinaba niya ang isang mamahaling pluma sa ibabaw nito. Sapat na ang 2 taong pagpapanggap, Avery. Nabalitaan mo naman siguro. Nagbalik na si Cassandra. Ayoko maging hadlang ang kasal na ito sa mas magandang kinabukasan na nararapat para sa amin. Humakbang si Avery malapit sa lamesa. Tinitigan niya ang dokumento. Petition for Declaration of Absolute Nullity of Marriage. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Tila ba may malaking bato na nakadagan dito na nagpapahirap sa kanyang huminga. Ganoon na lang ba yun, Benedict? Tumingala si Avery. Hinayaan ang mga luha na malayang umagos sa kanyang pisngi. 2 taon tayo. 2 taon akong nanahimik. 2 taon kong tinuos ang lahat ng galit at pait mo. Wala ba talagang kahit katiting na halaga ang lahat na naging sakripisyo ko para sa pamilyang ito? Sakripisyo?
Isang mapait at nakatutunaw na tawa ang binitawan ni Benedict. Wag mo akong patawanin, Avery. Pumasok ka sa kasal na ito dahil sa pera at kapangyarihan ng pamilya ko. Ngayong wala na si Lola, tapos na ang laro. Wag mo nang pahabain pa ito. Pariing ipinikit ni Avery ang kanyang mga mata. Mas masakit pa sa sampal ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Ang tanging kasalanan lang naman niya ay ang mahalin ni Benedict. Sa kabila ng lahat, ngunit ngayon, nakikita niya sa mga mata ng CEO na wala na talaga siyang puwang. Ang pananatili niya ay magiging isang malaking piring lang sa kaligayahan ng lalaking minamahal niya. Kumpirmahan ko ba ito? Mapapatunayan ko sa iyo na hindi pera ang hinabol ko? Paos na tanong ni Avery. Gawin mo na lang, Avery. Huwag ka na madaming dula. Malamig na utos ni Benedict habang nakapamulsa. Dahan-dahang naupo si Avery. Nanginginig ang kanyang kamay ng hawakan ng pluma. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa linya ay parang unti-unting pagpunit sa sarili niyang puso. Pumapatak ang kanyang mga luha. Nababasa ang puting papel, ngunit hindi niya ito pinansin. Avery Sandoval, Madrid. Inilapag niya ang panulat. Tumingin siya kay Benedict na may mapait ngunit marangyang ngiti. Ayan na, Benedict. Malaya ka na. Pulong ni Avery. Ibalik mo na ang sarili mo sa babaeng talagang nararapat sa'yo. Huwag kang mag-alala. Wala akong hihingiin kahit isang sentimo mula sa yaman mo. Aalis ako ng kung paano ako pumasok sa buhay mo. Walang dala. Natigilan si Benedict. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis at kawalang kondisyon na pipirma si Avery. Sa loob ng 2 taon, inakala niyang lalabanan siya nito o hihingi ng kalahati ng kanyang ari-arian. Ang katahimikan at ang marangal na pagsuko ni Avery ay nag-iwan ng isang hindi pamilyar at nakatutuling bigat sa dibdib ng CEO. Ngunit bago pa man niya maunawaan ang pakiramdam na iyon, tinalikuran na siya ni Avery at naglakad patungo sa silid nito upang mag-impake. 3:00 ng madaling araw, bitbit ang iisang lumang maleta na dala niya noong unang gabi ng kanyang pagtapak sa penthouse. Dahan-dahang isinara ni Avery ang pinto. Hindi na niya nilingon pa ang marangyang silid. Sa bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon, ramdam niya ang unti-unting paglaya ng kanyang natitirang dignidad. Bagamat ang kanyang puso ay naiwang durog na durog. Kinaumagahan, eksaktong 6:00, nagising si Benedict. Nakagawian na ng kanyang katawan ang magising sa oras na ito. Karaniwan, ang unang sasalubong sa kanya paglabas ng silid ay ang amoy ng bagong timplang itim na kape at ang mahinang kaluskos ni Avery sa kusina. Ngunit ngayon, pagkabukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Malamig ang buong penthouse. Naglakad si Benedict patungo sa kusina. Walang kape, walang nakahandang almusal, malinis ang counter, walang kahit isang bakas na may tao roon. Ilang oras ang nakalilipas. Dumiretso siya sa sala at nakita ang puting envelope sa ibabaw ng lamesa. Naroon pa rin ang annulment papers. May pirma na ni Avery. Bahagyang kulubot ang papel sa bahaging pumatak ang mga luha ng babae kagabi. Talagang umalis siya. Bulang ni Benedict sa sarili. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Mabuti naman, sa wakas, nakuha ko na katahimikang gusto ko. Pumasok siya sa banyo para maligo. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang shower, natigilan siya. Ang kanyang mamahaling business suit ay hindi nakasabit sa pinto. Ang nakasanayan niyang ginagawa ni Avery tuwing umaga para hindi siya magmadali. Kinailangan niya pang maghanap sa sariling closet, isang bagay na hindi niya ginagawa sa loob ng 2 taon. Nang dumaan ang 8:00, imbes na magtungo agad sa opisina, natagpuan ng CEO ang kanyang sarili na nakatayo sa tapat ng pintuan ng silid ni Avery. Sa nakalipas na 2 taon, kailanman ay hindi niya tinapakan ang silid na ito. Para sa kanya, teritoryo iyon ng isang babaeng kinapupuutan niya. Ngunit ngayon, itinulak niya ang pinto. Sinalubong siya ng amoy ng lavender, ang pabango ni Avery. Ang kamay maayos na maayos ang pagkakatiklop. Bukas sa mga pinto ng closet at laking gulat ni Benedict na makitang naroon pa rin ang lahat ng mamahaling damit, bag at sapatos na binili ng kumpanya para sa babae bilang asawa ng isang Madrid. Walang bawas, walang kinuha kahit isa. Ang tagi na tira sa ibabaw ng maliit na lamesa ay ang kanyang credit card na ibinigay niya rito noon at ang wedding ring nito. Biglang, naramdaman ni Benedict ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Parang biglang nawala ng oksiheno ang kanyang buong silid. Napahawak siya sa kanyang kwelyo at malalim na bumuntong hininga. Ngunit ang hangin ay tila hindi umaabot sa kanyang mga baga. Ano itong nararamdaman ko? Bakit tila hindi ako makahinga? Sa explodes na tanong niya sa kanyang sarili. Ipinagpag niya ang ulo.
Inisip niya na baka dala lang ito ng pagod sa pag-aasikaso ng business expansion at ang pagdating ni Cassandra. Umalas siya ng penthouse na may kakaibang bigat sa puso na hindi niya maipaliwanag. Dumiretso si Benedict sa isang mamahaling cafe kung saan naghihintay si Cassandra. Pagkakita sa kanya ng babae, agad itong yumakap at kumiti ng matamis. Benedict, dinalan kita ng paborito mong pastry at nga pala, nakapili na ako ng motibo para sa nalalapit nating kasal. Masayang-masayang kwento ni Cassandra. Tinitigan ni Benedict ang maganda mukha ni Cassandra. Ito ang babaeng pinangarap niya makasama habang buhay. Ito ang kalayaang hiningi niya kay Avery kagabi. Pero bakit? Habang nagsasalita si Cassandra, ang nakikita ng kanyang isip ay ang malungkot ng ngiti ni Avery habang pumipirma sa papel. Bakit ang naririnig niya ay ang paos na boses nito na nagsasabing, "Aalis ako nang kung paano ako pumasok sa buhay mo. Walang dala." Benedict, are you listening to me? Untag ni Cassandra, bahagi nakakunot ang noo. Yes. Pasensya na, may iniisip lang sa kumpanya. Pilit ng ngiti ni Benedict, habang ang kamay niya ay palihim na nakahawak sa kanyang dibdib na patuloy na sumisikip. Isang maliit at payapang bayan sa probinsya ng Laguna ang naging takbuhan ni Avery. Malayo sa mausok na syudad, malayo sa marangyang mundo ng mga Madrid, at higit sa lahat, malayo sa lalaking nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. Kinamit ni Avery ang kanyang talento sa pagguhit at paggawa ng mga pattern. Sa tulong ng isang lokal na patahian, nagsimula siya magdisenyo ng mga simpleng kasuotan. Simple lang ang bago niyang buhay. Isang maliit na apartment, may maliit na bintanang natatamaan ng sinig ng araw at mga halaman sa paligid. Akala niya, sapat na ang katahimikang ito para unti-unti magilom ang kanyang puso. Isang tanghali, habang abala si Avery sa pag-ayos sa mga bagong tela na kakarating lang, bigla siya nakaramdam ng kakaibang pag-ikot ng paligid. Napakapit siya sa gilid ng lamesa. Biglang bumaliktad ang kanyang sikmura. Ang amoy ng bagong tela na dati naman niyang kinatutuwaan ay biglang naging dahilan para masuka siya. Agad siyang tumakbo patungo sa banyo at doon ay walang tigil na nabilaukan, nanghihina at namumutla. Napaupo si Avery sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Noong una, inisip niya na baka dala lang ito ng stress, puyat at emosyonal na pagod sa mga nakaraang linggo. Subalit nang bilangin niya ang mga araw sa kalendaryo, isang pamilyar na kabahan biglang gumapang sa kanyang dibdib. Delayed ako ng 2 linggo. Pulong niya. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Abby. Agad siya nagtungo sa pinakamalapit na pampublikong klinika sa bayan. Ang amoy ng alkohol at ang tunog ng mga umiiyak na sanggol ay lalong nagpakaba sa kanya habang naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng ilang serye ng pagsusuri at matagal na paghihintay, pinapasok siya ng doktor sa pribadong silid nito. Miss Sandoval, ngumiti ang matandang babaeng doktor habang tinitingnan ang resulta ng laboratorio. Congratulations! Ang hinala mo ay tama. 2 buwan ka nang nagdadalang tao. Parang tumigil ang mundo ni Avery. Bingi ang kanyang mga tainga sa mga sumunod na sinabi ng doktor. Tungkol sa mga bitamina at pag-iingat, dahan-dahang bumaba ang kanyang kanang kamay patungo sa kanyang patag, panatiyan. May buhay sa loob niya. Isang sanggol, isang maliit na anghel na nabuo mula sa isang gabi ng kahinaan. Isang gabi, bago dumating si Cassandra, kung kailan lasing na umuwi si Benedict at sa unang pagkakataon ay hinawakan siya nito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghahanap ng kalinga. Ang unang emosyong naramdaman ni Avery ay takot. Takot dahil paano niya bubuhayin ang bata na mag-isa? Ngunit kasunod nito ay isang matinding init ng pagmamahal. Ang batang ito ay sa kanya. Dok, paus ang boses ni Avery. Ligtas po ba ang anak ko? Ligtas ang bata, pero medyo mababa ang timbang mo dahil sa stress. Kailangan mo mag-ingat, iwasan ang labis na pag-iisip. Paalala ng doktor. Lumabas si Avery ng klinika habang umiiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Tumingala siya sa langit at taimtim na nangako sa kanyang sarili. Anak, huwag kang mag-alala. Pulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Kahit 2 lang tayo, bubuhayin kita. Hindi ko hahayaan na ipamukha sa'yo ng bundong ito na hindi ka kailangan at hindi ko hahayaan na malaman ng ama mo ang tungkol sa'yo dahil ayoko maranasan mo ang sakit na ipinaranas niya sa akin. Sa Benedict, Madrid ay naging bahagi na lamang ng kanyang nakaraan at ang kanyang anak, ito magiging simula ng kanyang bagong hinaharap, malayo sa pagiging isang fake wife. Habang tahimik na nag-uumpisa ng bagong buhay si Avery sa probinsya,
Ang marangyang mundo naman ni Benedict sa Maynila ay unti-unting nababalot ng lamat. Lumipas ang isang buwan mula nang lisanin ni Avery ang penthouse. Sa papel, nakuha na ni Benedict ang lahat ng gusto niya. Pirmadado na ang annulment papers, hawak na niya ang buong Madrid. At legal na siyang magkasama ng kanyang unang pag-ibig na si Cassandra. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya sa mga business magazines, may kakaibang pakiramdam na unti-unting sumasakal sa kanya. Isang gabi, naganda si Cassandra ng isang marangyang dinner para sa kanilang dalawa sa penthouse. Nakasuot ito ng mamahaling sutla, gumamit ng mga imported na kandila at nagpa-cater mula sa isang sikat na French restaurant. Benedict, babe, tikman mo itong truffle pasta. I ordered it especially for you. Nakangiting subo ni Cassandra sa kanya. Kinuha ni Benedict ang tinidor. Sumubo, ngunit bigla siyang napagit-tigil. Masarap ang pagkain, ngunit hindi iyon ang hinahanap ng kanyang panlasa. Bigla niyang naalala ang mga simpleng lutong bahay ni Avery. Ang mainit na sinigang na lagi naghihintay sa kanya tuwing umuwi siyang pagod mula sa trabaho. Ibinaba niya ang tinidor at napahawak sa kanyang sentido. May problema ba, babe? Di mo ba nagustuhan? Bahagyang nayayamot na tanong ni Cassandra. Hindi, ayos lang, medyo pagod lang ako sa opisina. Pagsasinungaling ng CEO. Lagi ka naman pagod nitong mga nakaraang linggo. Reklamo ni Cassandra, sabay cross arms. Bukas, dadaan ang wedding planner natin. Gusto ko, ang kukunin nating sikat na florist sa iyong galing pa sa France. At kailangan natin palitan ng mga kortina rito sa penthouse. Masyadong cheap ang panlasa ng nalalagay rito noon. Nang marinig ang huling sinabi ni Cassandra, biglang nagtagis ang bagang ni Benedict. Cheap? Si Avery ang pumili ng mga kortinang yon. Simple, malinis sa mata, at nagbibigay ng init sa bahay. Kung itatapon ng mga iyon, tila ba tuluyan ang buburahin ng bawat bakas na babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng 2 taon. Iwanan mo ang mga kortina, Cassandra. Huwag mong pakailaman ang ayos ng sala. Pari ang utos ni Benedict. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at otoridad. Natigilan si Cassandra, halatang nabigla sa tono ng fiancé. Fine, kortina lang naman. Pulong niya sabay irap. Kinaubagahan sa Madrid Corporations, hindi mapakali si Benedict sa kanyang executive chair. Hindi niya matitigan na maayos ang mga papelas. Sa tuwing pipikit siya, ang nakikita niya ay ang itsura ni Avery noong huling gabi nila. Ang marangal nitong pagsuko na walang hiningin kahit isang sentimo. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang private investigator na si Lucas. May dala itong isang makapal na brown envelope. Sir Benedict, nakuha ko ng background report na ipinahanda ninyo tungkol sa huling buwan ng buhay ng yumaong Madam Luisa, ang lola ni Benedict. Seryosong pahayag ni Lucas. Inabot ni Benedict ang envelope. 2 taon niyang isinisisi kay Avery ang sapilitang kasal. Inakala niyang nakipagkuntsaba ito sa kanyang lola para makuha ang yaman ng mga Madrid. Dahan-dahan niya binuklat ang mga dokumento kasama ang mga medical records at audio recordings ng mga huling pag-uusap sa ospital. Habang nagbabasa, unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ng makapangyarihang CEO. Naroon ang testimonya ng mga doktor at abogado. Si Avery at paulit-ulit na tumanggi sa kasal. Umiiyak pa ito sa harap ng matanda. Sinasabing hindi niya kayang pakasalan ng lalaking galit sa kanya. Ngunit ang lola ni Benedict ang nagmakaawa. Ginamit ang sarili nitong sakit at pinangako kay Avery na ito lang ang tanging babaeng mapagkakatiwalaan niya mag-aalaga kay Benedict kapag nawala na siya. Walang hiningin pera si Avery, walang manipulasyon. Sa katunayan, bago mamatay ang matanda, lihim na nag-iwan ng kasunduan si Avery na oras na maging matatag na ang posisyon ni Benedict bilang lihim o kalihim na CEO, handa siyang umalis na walang kukunin kahit ano. Nabitawan ni Benedict ang mga papel. Nagkalat ang mga ito sa sahig ng kanyang opisina. Parang may humampas na malaking pader sa kanyang mukha. Ang galit na itinanim niya sa kanyang puso sa loob ng 2 taon ay nabuo pala sa isang malaking kasinungalingan. Walang kasalanan si Avery. Ang babaeng gabi-gabi niyang itinataboy, ang babaeng ipinagpalit niya, ay ang babaeng nabuwis ng sariling kaligayahan para lang tuparin ang hiling ng kanyang lola at protektahan ang kanyang posisyon. Habang nakatingin sa kawalan, naramdaman muli ni Benedict ang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Pero sa pagkakataong ito, may kasama ng patak ng luha sa kanyang mga mata. Avery, pulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ano itong nagawa ko? Hindi mapakali si Benedict mula nang malaman niya ang katotohanan. Agad niyang inutusan si Lucas na alamin kung nasaan si Avery. Ngunit tila naglaho ito na parang mula sa Maynila. Ginamit ng babae ang kanyang lumang apelyido
at umiwas sa lahat ng lugar na may ugnayan sa mga Madrid. Para maibaling ang atensyon sa trabaho, nagpa siya si Benedict na personal na asikasuhin ng isang business expansion ng Madrid corporations. Ang pagbili ng mga lokal at dekalidad na tela para sa kanilang mga luxury hotel at clothing line. Ang destinasyon? Isang kilalang bayan sa Laguna. Habang lula ng kanyang marangyang itim na SUV, nakatingin lang si Benedict sa bintana. Kasama niya si Cassandra na pilit na sumama upang mag-out-of-town trip. Ngunit hindi ito binapansin ng CEO. Ang isip niya lumilipad pa rin kay Avery. Dumating sila sa Sandoval's Looms and Designs, isang umuusbong na lokal na pagawaan ng tela na sikat sa kanilang mga organic at gawang kamay na disenyo. Pagkababa pa lang ng sasakyan, agad na nairita si Cassandra sa init at sa dami ng taong nagtatrabaho. Babe, bakit pa kailangan natin pumunta dito sa mainit na lugar na ito? Pwede naman nating i-hire ang manager nila para pumunta sa opisina mo. Reklamo ni Cassandra habang pinapaypayan ng sarili. Gusto ko makita ang kalidad na gawa nila, Cassandra. Kung naiinitan ka, bumalik ka sa sasakyan. Malamig na sagot ni Benedict bago dire-diretsong pumasok sa malawak na workshop. Sinalubong sila na may-ari ng patahian. Isang matandang ginang na agad silang ginabayan sa loob habang naglalakad sa pagitan ng mga makinarya at mga nakasabit na mga kulay na tela. Nakatigil si Benedict. Sa dulo ng silid, may isang babaeng nakatalikod. Nakasuot ito ng isang simpleng white linen dress, nakatali ng maayos ang buhok at may hawak ng sketch pad habang kausap ang isa sa mga habi. Kahit nakatalikod, kilalang kilala ni Benedict ang tindig na iyon, ang hubog ng balikat, ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay. Avery? Bulong ni Benedict. Parang biglang tumigil ang ingay ng mga makina sa kanyang paligid. Tila nakaramdam ang babae. Dahan-dahan itong lumingon. Nalaglagan pa nga ni Benedict. Si Avery nga. Ngunit hindi ito ang Avery na huling nakita niya sa penthouse. Ang babae na mumutla, laging nakayuko at tila pasan ng daigdig. Ang Avery na nasa harapan niya ngayon ay may kakaibang ganda. Ang kanyang balat ay mas may buhay. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng determinasyon at may taglay siyang kakaibang aura ng isang malayang babae. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, panandali ang nakita ang gulat sa mukha ni Avery, ngunit agad itong napalitan na isang malamig at formal na ekspresyon. Mr. Madrid, bati ni Avery. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng takot o galit. Welcome sa aming pagawaan. Humakbang si Benedict, papalapit, tila hinihila ng isang magnet. Avery, ikaw nga, dito ka lang pala nagtatago. Hindi ako nagtatago, Mr. Madrid. Nagtatrabaho ako rito bilang lead designer. Tuwid na sagot ni Avery. Bago pa man makapagsalita muli si Benedict, humabol si Cassandra at agad na kumapit sa braso ng CEO. Nakingulat din ito na makita ang dating fake wife. Oh, looks who's here. Ang ex-wife mo pala, babe. Nakataas ang kilay na panunuya ni Cassandra. Sinasabi ko na nga ba, dito ka lang babagsak sa ganitong uri ng lugar pagkatapos mong pirmahan ang annulment. Hindi pinansin ni Avery ang patutsyada ni Cassandra. Tumingin siya sa may-ari ng patahian. Nay Elena, kayo na po ang bahalang mag-asikaso sa kanila. May kailangan lang po akong tapusin sa loob. Tumalikod si Avery para maglakad palayo. Ngunit sa pagtalikod niya, umihip ang hangin mula sa bintana na naging dahilan para dumikit ang manipis na linen dress sa kanyang katawan. Doon lalaki ang mga mata ni Benedict. Ang kanyang paningin ay bumaba patungo sa gitnang bahagi ng katawan ni Avery. Ang dating napakapayat na baywang ng babae ay mayroon ng bahagyang umuusbong at pabilog na umbok, isang baby bump. Bilang isang lalaki, alam ni Benedict ang ibig sabihin niyon. Huminto ang tibok ng puso ng CEO. Kalkulado niya ang mga buwan. Wala nang umalis ito sa penthouse. 2 buwan, pahigit na ang nakalilipas. Avery, sandali. Mariing tawag ni Benedict. Ang kanyang boses ay nangiginig sa halo-halong emosyon na hindi niya mapangalanan. Avery, sandali. Hindi pinansin ni Avery ang tawag ni Benedict. Binilisan niya ang lakad patungo sa kanyang pribadong opisina sa likod ng pagawaan. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, isang malakas na kamay ang humarang dito. Pumasok si Benedict at mabilis na isinara ang pinto sa likod niya. Sabay lock nito, iniwan niya si Cassandra sa labas na nagpupuyos sa galit. Ano ba, Benedict? Umalis ka dito. Pribadong kwarto ko ito. Galit na sinalubong ni Avery. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang formal na proteksyon at tumabas ang emosyon sa kanyang boses. Hindi sumagot ang CEO. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa tiyan ni Avery. Humakbang siya palapit, habang si Avery naman ay humakbang pabalik, hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa gilid ng lamesa. Ilang buwan, Avery. Mahaba at paos ang boses ni Benedict. Ilang buwan na yan. Naramdaman ni Avery ang lamig ng kaba sa kanyang buong katawan
Agad niya kinuha ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa at itinakip ito sa kanyang tiyan upang itago ang umbok. Wala kang pakialam dito. Tapos na tayo, Benedict. Pinirmahan ko na ang papel. Nakuha mo na ang kalayaan mo, kaya pakiusap. Umalis ka na. Pagtataboy niya. Pilit na pinatitigas ang kanyang tinig kahit na ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ngunit hindi nagpatinag si Benedict. Mas lalo siyang lumapit. Sapat na para maramdaman ni Avery ang pamilyar at mabigat nitong presensya. Hinablot ni Benedict ang magkabilang braso ni Avery, hindi upang saktan, kundi dahil sa matinding tensyon at desperasyon na lumulunod sa kanya. Huwag mo akong tratuhin na parang tanga, Avery. 2 buwan mahigit pa lang mula nang iwan mo ang penthouse at ngayon nakikita kitang may malaking tiyan? Nagtagis ang bagang ng CEO. Ang kanyang mga mata ay namumula sa halo-halong galit, selos at kalituhan. Sino ang ama, Avery? Ganun ka ba kabilis humanap ng iba pagkaalis mo sa akin? O baka naman bago mo pa ako iwan, may kalandian ka na rito. Sampal. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Benedict. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa loob ng maliit na silid. Hingal na hingal si Avery. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ang umago sa kanyang mukha. Tinignan niya si Benedict na may matinding puot at lalim ng sakit. Wala kang karapatang pagbintangan ako ng ganyan. Sa loob ng 2 taon ay kinasal tayo. Wala akong ibang tinignan at ginusto kundi ikaw. Kahit itinulong mo akong basura, kahit ipinamukha mo sa akin gabi-gabi na hindi mo ko kailangan, nanatili akong tapat sa'yo. Sumasabog na dusa ni Avery. Ibinaba niya ang folder na nagtatakip sa kanyang tiyan at buong tapang na hinarap ang CEO. Gusto mong malaman kung sino ang ama? Sige, sasabihin ko sa'yo. Lumapit si Avery, itinuro ang sariling tiyan habang nakatitig na mariin sa mga mata ng lalaki. Sa'yo ito, Benedict, ang anak ng peking asawa na hinding-hindi mo kailanman makikilala bilang ama. Parang may malakas na kidlat na tumama sa buong katawan ni Benedict. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanghina at bumitaw sa braso ni Avery. Naalala niya, ang gabi bago dumating si Cassandra. Ang gabi kung kailan labi siyang nalasing at sa kauna-unahang pagkakataon ay pumasok siya sa silid ni Avery, naghahanap ng yakap at isinuko ang sarili sa babaeng legal niyang asawa. Anak ko? Nauutal na bulong ni Benedict. Ang makapangyarihan at mayabang na CEO ay biglang nagmukhang isang taong nawawala sa gitna ng bagyo. Tumingin siya sa tiyan ni Avery. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya isang kakaibang pintig sa sarili niyang puso. Oo, anak mo, pero huwag kang mag-alala. Pinunasan ni Avery ang kanyang mga luha at binuksan ang pinto ng opisina. Hudyat na pinalalabas na ang lalaki. Gaya ng sabi ko sa iyo noong umalis ako. Wala akong kinuha at wala akong hihingiin sa iyo. Ang batang ito ay akin lang. Hindi siya kailangan ng isang Madrid. Kaya pakiusap, Mr. Madrid. Umalis ka na at huwag mo na kami babalikan muli. Ang paglalakbay pagbalik ng Maynila ay naging isang impyerno para kay Benedict. Sa loob ng sasakyan, walang tigil sa kakaputak si Cassandra tungkol sa kawalan ng modo ni Avery at kung paano nito sinara ang kanilang araw. Ngunit hindi siya naririnig ni Benedict. Ang tanging paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isip ay ang boses ni Avery. Sa'yo ito, Benedict, ang anak ng peking asawa. Pagkarating sa kumpanya, hindi na nag-aksaya ng panahon ng CEO. Pumasok siya sa kanyang boardroom kung saan naghihintay ang mga legal counsel ng pamilya. Sir Benedict, narito na po ang final decree ng annulment. Hihintayin na lang po ang i-hold ninyo ang lahat. Mariing utos ni Benedict habang ibinababa ang kanyang briefcase. Walang magaganap na annulment. Maghanap kayo ng legal na paraan para mapatunayan na invalid ang pirma ko. O, i-delay ang proseso sa korte. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Si Cassandra, nakakapasok lang ng silid, ay halos mabitawan ng kanyang mamahaling designer bag. Benedict? Ano itong narinig ko? Are you out of your mind? Sigaw ni Cassandra habang nanginginig ang boses sa galit at takot. Paano kasal natin? Paano? Paano ako? Hinarap siya ni Benedict. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon para sa babaeng tinawag niyang unang pag-ibig. Ang kasal natin, Cassandra? Walang kasal na mangyayari. Tapos na tayo. Dahil ba sa buntis ang babaeng yon, Benedict? Baka niloloko ka lang niya para perahan ka. Cassandra, umalis ka na bago ko pa tuluyang makalimutan na naging bahagi ka ng buhay ko. Panta ng CEO sa isang nakatutunaw na baritono. Alam ko na ang katotohanan. Alam ko na kung paano ninyo ako nilinlang ng pamilya ko at kung paano naging biktima sa Avery. At ngayon, nagdadalang tao siya sa anak ko.
Hindi ko na siya papayagang makawala pa. Lumipas ang 3 araw. Iniwan ni Benedict ang pamamahala ng Madrid Corporation sa kanyang vice-presidente. Ang makapangyarihang CEO na dati ay hindi mo makipag-usapan. Ngayon ay nagpapakababa. Bumalik siya sa Laguna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng kanyang mamahaling business suit. Nakamaong lang siya at simpleng t-shirt. Alas 5 ng hapon, naglalakad si Avery palabas ng patahian na makita niya ang pamilyar na itim na SUV na nakapark sa tapat ng kanyang maliit na apartment. Nakasandal doon sa Benedict. May hawak na isang malaking basket ng mga sariwang prutas. Mga prutas na alam niyang mabuti para sa mga nagdadalang tao. Anong ginagawa mo rito, Benedict? Palamig na tanong ni Avery habang protektadong nakahawak ang kamay sa kanyang tiyan. Narito ako para sa iyo at sa anak natin. Mahinahong sagot ni Benedict. Lumapit siya at pilit na iniabot ang basket. Nabalitaan ko sa doktor mo. Sa klinika, na mababa ang timbang mo. Kailangan mo ng masustansyang pagkain, Avery. Isang mapait na ngiti ang sinalubong ni Avery. Salamat, pero kaya kong bumuli ng sarili kong pagkain. Umalis ka na, Benedict. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Hindi tinanggap ni Avery ang regalo. Nilagpasan niya ang lalaki. Pumasok sa kanyang gate at mariing isinara ang pinto ng kanyang bahay. Hinatulan man ng malamig ng pagtanggi. Hindi umalis si Benedict. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng gate sa ilalim ng unti-unting pagdidilim ng langit. Nang magsimulang pumatak ang ulan, hindi pa rin siya nagpatinag. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan, ngunit hindi niya iniwan ang tapat ng bahay ni Avery. Doon niya ginugol ang buong gabi, binabantayan ang bintana ng babaeng dati ay tinataboy niya. Nagbabaka sakali ni sa pamamagitan ng kanyang pananatili, mapapatunayan niya ang kanyang pagsisisi. Pumailan lang ang sikat ng araw sa tapat ng maliit na apartment ni Avery. Pagkabukas niya ng bintana, ang unang bumanghalit sa kanyang paningin ay ang pamilyar na itim na SUV. Doon pa rin ito nakaparada, basang-basa ng ulan mula kagabi. Maya-maya, bumukas ang pinto ng sasakyan at iniluwas si Benedict. Gulo-gulo ang buhok nito. Lukot ang damit at baka sa mukha ang puyat. Ngunit na makita niya si Avery sa bintana, pilit niyang inayos ang sarili at ngumiti. Bitbit muli ang basket ng mga prutas. Lumapit siya sa gate. Avery, magandang umaga. Paus ang boses ni Benedict. Ipinag-drive-thru kita na mainit na lugaw at gatas. Alam kong hindi mo tinanggap ang prutas kagabi pero pakiusap, para na lang sa bata. Pinuksan ni Avery ang gate, ngunit hindi upang papasokan ng lalaki. Tinitigan niya si Benedict mula ulo hanggang paa, nang walang kahit anong emosyon. Benedict, ano ba talagang sinusubukan mong patunayan? Malamig na tanong ni Avery. Sa tingin mo ba, sa pagbabad mo sa ulan at pagdadala ng mga pagkain na ito, ay mabubura ang 2 taon na ginawa mong impyerno ang buhay ko? Napasalat si Benedict sa kanyang batok. Napayo ko. Ang makapangyarihang CEO na nakasalayang laging nasusunod ay mukhang tatalunin ng sarili niyang konsensya. Avery, alam ko na ang lahat. Nalaman ko na mula kay Lucas na wala kang kasalanan, na pinilit ka ng lola. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako sa galit. Isang mapait at malakas na tawa ang pinakawala ni Avery. Isang tawa na puno ng naipong sakit. Kaya pala, tumango-tango si Avery habang nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata. Kaya pala narito ka ngayon. Dahil nalaman mo wala akong kasalanan at dahil buntis ako, ipinamukha mo sa akin na basura ako noon, Benedict. Ngayong may laman ng tiyan ko, bigla akong naging ginto sa paningin mo? Hindi sa ganoon, Avery. Mahal kita. Wag mong sabihin ang salitang yan dahil binaboy mo ang kahulugan yan para sa akin. Putol ni Avery. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kung hindi mo nalaman ang katotohanan at kung hindi ako buntis, hahabulin mo ba ako? Hindi, di ba? Magkasama na kayo ng tunay mong reyna ngayon habang ako ay nagdurusa sa kung saan. Natigilan si Benedict. Ang bawat salita ni Avery ay parang matatalas na bubog na bumuon sa kanyang puso. Totoo ang sinabi ng babae at iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang kanyang pride noon ang naging dahilan ng pagkabulag niya. Inilapag ni Avery ang dalang maliit na kahon sa ibabaw ng basket na hawak ni Benedict. Pagkabukas ng CEO, nakita niya ang isang mamahaling gintong kwentas at isang tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang mga regalong ipinadala ni Benedict sa patahian nito noong nakaraang araw sa pamamagitan ng kanyang sekretary. Ibinabalik ko lahat ng yaman mo, Mr. Madrid. Ang kailangan ng anak ko ay isang tahimik na buhay. Hindi ang maruming mundo ng mga Madrid. Pakiusap, huwag ka nang babalik dito. Mariing isinara ni Avery ang gate. Naiwang nakatayo si Benedict sa gitna ng daan. Hawak ang mga ibinalik na regalo. Ang kanyang matigas na pride ay tuluyan ang nadurog. Kapalit ng isang matigas na pusong siya mismo
ang may gawa. Habang patuloy na binabaliwala ni Avery ang lahat ng pagsisikap ni Benedict sa Laguna, isang mapanganib na apoy naman ng galit ang naglalagablab sa Maynila. Sa loob ng kanyang marangyang kondo, walang tigil si Cassandra sa pag-inom ng alak. Kalat sa sahig ang mga business magazine kung saan tampok ang mukha ni Benedict. Hindi niya matanggap ang huling sinabi sa kanya ng CEO. Siya si Cassandra Valeriano, isang sikat na international designer, mayaman, maganda, at hinahangaan na lahat. Paano siya tatalunin ng isang simpleng babae na itinuring lang na fake wife sa loob ng 2 taon? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang anak ng basurang yun ang magmamana ng lahat ng kayamanan ng mga Madrid. Puyos na bulong ni Cassandra habang mariing pinipisil ang kanyang baso ng alak hanggang sa halos mabasag ito. Para kay Cassandra, ang dinadalang bata ni Avery ang tanging dahilan kung bakit nagbago ang isip ni Benedict. Kung mawawala ang batang iyon, naniniwala siyang babalik sa kanyang CEO. Kinabukasan, nagtungo si Cassandra sa isang madilim at tagong restaurant sa labas ng syudad. Doon ay nakatagpo niya si Hector, isang tiwaling contractor na may matagal ng galit sa Madrid dahil sa isang nakanselang proyekto noon. Ano ang kailangan ng isang sikat na Valeriano sa isang katulad ko? Nakangising tanong ni Hector habang humihitit ng sigarilyo. Inilapag ni Cassandra ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Pagkabukas ni Hector, lumarawan ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito na makita ang bundle na mga tig-1,000 piso, isang paunang bayad. Gusto kong gawan mo ng aksidente ang babaeng ito. Malamig na utos ni Cassandra, sabay urong ng litrato ni Avery. Nasa isang maliit na bayan siya sa Laguna ngayon. Ayoko mawatay siya. Gusto ko lang mawala ang bata sa sinapupunan niya. Gawin mo mukhang natural na aksidente sa lansangan. Tinitigan ni Hector ang larawan. Pagkatapos ay tumingin kay Cassandra na may kapanganib ng ngiti. Madaling kausap. May kilala akong mga tauhan doon na pwedeng sumabutahe sa sasakyang madalas niyang sakyan. Samantala sa Laguna, katatapos lang ng isang mahabang linggo para sa paggawaan ni na Avery. Dahil sa pagod, nagpasya si Elena na pauwiin na maaga si Avery para makapagpahinga ito. Avery anak, sumabay ka na sa delivery van natin papunta sa bayan. Sasabihin ko kay Mang Tomas na ihatid ka muna sa klinika para sa lingguhan mong check-up, pag-aalaga na matanda. Salamat po na Elena. Nakangiting sagot ni Avery habang hinahaplos ang kanyang tiyan na ngayon ay mas kapansin-pansin na ang umbok. Medyo sumasakit din po ang balakang ko ngayon. Mabuti siguro makita ng doktor. Hindi alam ni Avery, sa labas ng patahian, may isang lalaking kanina pa nakatitig sa lumang delivery van ng kumpanya nang pumasok si Mang Tomas at si Avery sa loob ng gusali para kunin ang mga huling gamit. Mabilis na lumapit ang lalaki sa ilalim ng van. Sa pamamagitan ng isang matalas na tool, palihim nitong pinutol ang fluid line ng preno ng sasakyan. Pagbalik ni na Avery, sumakay na sila ng walang kaalam-alam sa nagbabadiyang panganib. Umandar ang sasakyan patungo sa pababahagi ng highway ng Laguna. Mula sa malayo, nakabundot pa rin ang sasakyan ni Benedict na walang kapaguran sa pagmamatay sa kanyang mag-ina. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nakabuntot. Isang hindi pamilyar na lumang kotse rin na mabilis na sumusunod sa van ni na Avery. Mabilis ang takbo ng lumang delivery van sa pababang bahagi ng highway sa Laguna. Sa loob, payapang nakasandal si Avery habang pinalalampas ang banayad na sakit ng kanyang balakang. Ayos ka lang ba, Avery? Malapit na tayo sa klinika. Tanong ng driver na si Mang Tomas habang sumisipat sa side mirror. Opo, Mang Tomas. Medyo sumasakit lang po ang likod ko. Normal naman daw po ito, sabi ni Doc. Hindi natapos ni Avery ang kanyang sasabihin nang biglang magbago ang mukha ni Mang Tomas. Naging alerto ang matanda at mabilis na tinapakan ng preno bago sumapit sa isang matalim na kurbada. Ngunit walang nangyari. Lumubog ang pedal ng preno hanggang sa sahig ng van. Diyos ko, ang preno, walang preno, Avery! Sigaw ni Mang Tomas habang pilit na kinakabig ang manibela. Nagsimulang gumewang-gewang ang van. Ang bilis nito ay lalong bumibilis dahil sa pababang kalsada. Napakapit si Avery na hawakan ng pinto habang ang kanyang isang kamay mahigpit na nakayapos sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay nagunahan sa takot. Mang Tomas, ipreno niyo po ang anak ko! Ang anak ko! Naiiyak na pagsisigaw ni Avery. Sa likod nila, napansin agad ni Benedict ang kakaibang takbo ng van. Nakita niya umuusok ang gulong nito at walang ilaw ng preno na sumisindi. Nanlaki ang mga mata ng CEO. Alam niyang nasa loob si Avery. Lucas, bilis, sabulin mo ang van! Sigaw ni Benedict sa kanyang driver. Ngunit sa sobrang taranta, siya na mismo ang humablot sa manibela mula sa passenger seat. Tabi,
Ako magpapatakbo. Mabilis na lumipat si Benedict sa driver's seat. Tinapakan niya ang silinyador ng kanyang makapangyarihang SUV. Humarurot ang sasakyan. Nilalampasan ng ibang mga kotse sa highway sa kurbada. Nakita ni Benedict ang isang naglalakihang 10-wheeler truck na nagmumula sa kabilang linya. Mawawala ng espasyo ang van ni na Avery kung tuloy ang sasalubungin ng van ng truck o kung ililihis ito patungo sa bangin. Walang katiyakan kung may mabubuhay pa sa loob. Sa huling sandali, bago ang isang tiyak na trahedya, nakita ni Benedict ang mukha ni Avery sa bintana ng van, puno ng takot, lumuluha at nakayakap sa kanilang anak. Sa puntong iyon, walang pag-aalinlangan na binaliwala ni Benedict ang kanyang sariling buhay. Ang pride, ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng iyon ay naglaho. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Avery, patawarin mo ako. Bulong ni Benedict. Kinabig ni Benedict ang manibela ng SUV ng buong lakas. Humabol siya at pumwesto sa mismong tapat ng truck at ng van. Ginawa niyang pananggaan sarili niyang mamahaling sasakyan upang saluhin ang tindi ng impact. Isang nakaririnding tunog ng pagkaipit ng mga bakal at basag na bubog ang umalingaw-ngaw sa buong highway. Sinalo ng SUV ni Benedict ang buong puwersa ng banggaan mula sa truck, dahilan upang tumalsik ito sa gilid. Ang van ni na Avery naman ay sumagi lamang sa gilid ng kalsada at huminto matapos sumalpok sa isang palambot na bunton ng lupa. Natahimik ang paligid. Ang usok mula sa nayuping makina ng sasakyan ni Benedict ay dahan-dahang pumailan lang sa langit. Dahan-dahang idinilat ni Avery ang kanyang mga mata. Nahilo siya, ngunit ligtas ang kanyang katawan at walang matinding sugat. Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Walang masakit. Buhay ang kanyang anak. Ngunit nang tumingin siya sa labas ng bintana, napatigil ang tibok ng kanyang puso. Ang itim na SUV ni Benedict ay halos hindi na mukhang sasakyan sa tindi ng pagkakahati at pagkayupi nito. Duguan ang unahang bahagi at sa loob, nakita niya dugo ang katawan ni Benedict na nakasubsob sa steering wheel. Walang malay at hindi gumagalaw. Benedict? Nalamig ang buong katawan ni Avery. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, ang makita ang lalaking una at huli niyang minahal na nagbuwis ng buhay para sa kanya ay isang bagay na tuluyan nagpabagsak sa kanyang mundo. Benedict! Ang amoy ng gamot at ang ritmo ng nakabibiging tunog ng heart monitor ang bumalot sa pribadong silid ng St. Luke's Medical Center. 3 araw na nakalilipas mula noong malagim na aksidente sa Laguna. Ngunit nananatiling walang malay si Benedict. Ayon sa mga doktor, kritikal ang lagay nito dahil sa matinding pinsala sa ulo at mga bali sa katawan. Kasalukuyan itong nasa estado ng koma. Sa gilid ng kama, nakaupo si Avery. Ligtas siya at ang kanilang sanggol. Maliban sa ilang galos. Hawak-hawak niya ang malamig at dugo ang kamay ng CEO. Ang kamay na dati matigas na nagtataboy sa kanya, ngunit ginamit upang ibuwis ang sariling buhay para sa kanila. Benedict, gising na, pakiusap. Higpi ni Avery habang isinasandal ang kanya noo sa likod ng kamay ng lalaki. Sabi mo, papatunayan mo pa ang sarili mo, bakit natutulog ka dyan? Sa kabila ng lahat ng sakit na ipinaranas ni Benedict, ang makita itong nakikipaglaban sa kamatayan para lang sa kanila ng kanyang anak ay nagpabura sa natitirang galit sa puso ni Avery. Ang tanging natira ay ang matinding takot na baka tuluyan na itong mawala. Habang umiiyak, pumasok sa silid si Lucas, ang tapat na private investigator at kanang kamay ni Benedict. May dala ito ang isang lumang itim na leather notebook na bahagyang may bahid ng tuyong dugo. Ma'am Avery, mahidahang tawag ni Lucas. Ito po. Nakita ito ng mga pulis sa loob ng nayuping sasakyan ni Sir Benedict. Nakalagay ito sa dashboard box niya. Sa tingin ko po, nararapat na kayo ang makabasa nito. Inabot ni Avery ang notebook. Isa itong diary. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina at laking gulat niya na makitang ang mga huling tala rito ay mga petsa noong panahon magkasama pa sila sa penthouse hanggang sa mga araw na umalis siya. Binasa ni Avery ang isang bahagi na isinulat ni Benedict 3 buwan na ang nakalilipas. Ngayon, ang 2nd taon ng kasal namin ni Avery. Pumasok siya sa kwarto ko para maghatid ng kape. Ngunit sinigurawan ko naman siya. Bakit ba tuwing nakikita ko ang maamon niya mukha, lali ako nagagalit sa sarili ko? Galit ako dahil ipinangako ko sa sarili kong kapupuutan ko siya. Ngunit, sa tuwing natutulog siya sa sala habang hinihintay ako, ang tanging gusto ko lang gawin ay kumutan siya at sabihin, salamat dahil hindi niya ako iniwan. Natatakot ako na baka nahuhulog na ako sa babaeng inakala kong nanlinlang sa pamilya ko. Napahawak si Avery sa kanyang bibig habang patuloy na bumababa ang luha sa kanyang mga pisngi. Nilaktawan niya ang mga pahina hanggang sa huling isinulat ng CEO.
Isang gabi bago ang aksidente sa Laguna, nahanap ko na si Avery. Buntis siya. Buntis siya sa anak ko. Na makita ko ang umbok sa kanyang tiyan, doon ko napagtanto kung gaano ako kawalang kwentang lalaki. Sinira ko ang babae nag-alaga sa akin at ngayon na pinagkakaitan ko ang sarili kong anak ng isang ama. Avery, kung nababasa mo ito, sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi para sa yaman ko, kundi para patunayan ko sa iyo na ang fake wife na itinaboy ko noon ay ang tanging babaeng gusto kong pakasalan ng totoo ngayon. Nayakap ni Avery ang notebook sa kanyang dibdib. Humagulgol siya sa tabi ng kama ni Benedict. Ang lalaking akala niya ay walang pakiramdam ay matagal na palang nakakulong sa sarili nitong pride at takot. Mahal siya ni Benedict, ngunit huli na ng mapagtanto na ito. Benedict, naririnig mo ba ako? Bulong ni Avery habang hinahaplos sa mukha ng CEO na may mga sugat. Pinatutunayan mo na, di ba? Napatunayan mo na. Narito ang diary mo. Narito ang anak natin. Patawad kung naging matigas ang puso ko. Pakiusap, gumising ka na. Bigyan natin ng pagkakataon ng pamilyang ito. Sa eksenang iyon, habang nakaluhod at umiiyak si Avery, ang monitor ng kumpas ng puso ni Benedict ay biglang bumilis ang tunog. At sa dahan-dahang pagkakataon, ang mga daliri ni Benedict na hawak ni Avery ay bahagyang gumalaw at pumitlag. Ang mabilis na pag-vibrate ng aparador at ang sunod-sunod na tunog ng heart monitor ang bumasag sa katahimikan ng silid. Agad na tumayo si Avery mula sa kanyang pagkakaupo. Tinignan niya ang mukha ni Benedict. Ang mga talukap ng mata ng CEO ay dahan-dahang gumalaw. Pilit na bumubuka laban sa bigat ng 3 linggong pagkakakomatose. Benedict? Benedict, naririnig mo ba ako? Nanginginig ang boses sa tawag ni Avery habang hinuhuli ang mukha ng lalaki. Isang mahabang buntong hininga pinakawalan ni Benedict bago tuluyang idinilat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit ang pamilyar na amoy ng lavender at ang boses na gabi-gabi niya ng papanaginipan ang nagbigay sa kanya ng lakas. Inilibot niya ang paningin hanggang sa mag-focus ito sa mukha ni Avery na namumula ang mga mata at basang-basa ng luha. Avery? Paos, mahina at halos pabulong na bigkas ng CEO. Ang kanyang unang salita pagkatapos magising mula sa bingit ng kamatayan ay ang pangalan ng kanyang asawa. Oo, Benedict, narito ako. Ligtas kami. Ligtas kami ng anak natin. Umiiyak na sagot ni Avery habang dahan-dahang ipinatong ang kamay ni Benedict sa kanyang malaki at gumagalaw na tiyan. Namaramdaman ni Benedict ang pintig ng buhay na sa sinapupunan ni Avery. Dahan-dahang pumatak ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pilit niya iginalaw ang kanyang nangihinang kamay para pisilin ang mga daliri ng babae. Patawad. Patawarin mo ako, Avery, sa lahat. Bulong ng lalaki. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Salamat, dahil hindi mo kami iniwan. Habang nagaganap ang madamdaming pagtatagpo ng mag-asawa, biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Lucas kasama ang 2 opisyal ng NBI. Seryoso ang kanilang mga mukha. Sir Benedict, Ma'am Avery, mabuti naman at gising na kayo. Panimula ni Lucas. May magandang balita po ako. Habang natutulog kayo, sir, hindi po tumigil ang investigasyon sa naganap na aksidente. Iniharap ng isang opisyal ang mga dokumento at isang video recording. Nakuha po namin ang pag-amin ng driver ng truck at ng lalaking sumabotahe sa preno ng delivery van sa Laguna. At ayon po sa kanilang salaysay, may iisang utak sa likod ng planong pagpapalaglag sa anak ninyo. Pahayag ng NBI agent, si Miss Cassandra Valeriano po. Naaresto na siya sa airport kaninang madaling araw habang sinusubukang tumakas patungong France. Nang marinig ang pangalan ni Cassandra, walang bakas ng gulat sa mga mata ni Benedict. Tanging matinding galit at paninindigan, tumingin siya sa mga opisyal. Siguraduhin ninyo mabubulok siya sa kulungan. Gamitin ninyo ang lahat ng ari-arian at impluwensya ng Madrid Corporations para walang makuhang piyansa ang babaeng yun. Mali ang utos ng CEO. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging makapangyarihan na protektado. Nang umalis sa mga otoridad, muling natahimik ang silid. Hinarap ni Benedict si Avery. Tinitigan niya ang mahamong mukha ng babae. Matagal niyang sinaktan, ngunit siyang nagligtas sa kanyang kaluluwa. Avery, alam kong hindi sapat ang muntik ko nang ikamatay para mapurama ang kasalanan ko. Panimula ni Benedict, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Hindi ko hinihiling na ibalik mo agad ang dati. Pero pakiusap, hayaan mo ako manatili sa tabi mo. Hayaan mo patunayan ko araw-araw na karapat-dapat ako maging asawa mo at anak at ama ng anak natin. Huminga na malalim si Avery. Tiningnan niya ang diary na hawak pa rin niya. Ang tiyan niyang sumisipa ang sanggol at ang lalaking handang mamatay para sa kanila. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay tuluyan ng tulad ng mga bakal ng SUV. Nadurog. Ngunit sa pagkakataong ito,
dahil sa pag-ibig. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, Benedict. Nakangiting sagot ni Avery habang pinapahira ng sariling luha. Pero sa pagkakataong ito, wala nang pagpapanggap, walang korporasyon, walang kontrata at walang kasinungalingan. Magsisimula tayo bilang totoong mag-asawa. Lumipas ang 1 taon. Ang hapdi na nakaraan ay tuluyan na natakpan ng mga tawa at bagong alaala. Sa loob ng 1 taong iyon, tinupad ni Benedict ang bawat salita ng kanyang pangako. Iniwan niya ang ingay at maruming politika ng alta sosyedad sa Maynila at madalas na mamalagi sa Laguna, kung saan personal niya tinutulungan si Avery sa pagpapalawak ng Sandobel's Loom and Designs. Higit sa lahat, naging isang huwarang ama siya. Ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan sa boardroom ay walang reklamo kung magpuyat sa gabi para magpatulog ng sanggol, magpalit ng diaper at mag-asikaso kay Avery. Ngayong araw, isang pribado at simpleng resort sa tabing dagat ng Batangas ang naging saksi sa huling yugto ng kanilang kwento. Walang mga reporter, walang mga plastic na ngiti mula sa mga business partners. Ang tanging naroon ay ang kanilang mga malalapit na kaibigan, sina Elena at ang pamilyang binuo ng pagpapatawad. Tumunog ang marahang himig ng instrumentong pangkasal habang sumasabay sa hampas ng mga alon. Sa dulo ng altar na gawa sa mga puting bulaklak at manipis na linen, nakatayo si Benedict. Bihis na bihis siya sa isang cream-colored linen suit. Sa kanyang mga bisig ay karga-karga niya ang isang napakagandang 1 taong gulang na sanggol na babae, si Baby Amara, na may mga matang kasing talas na sa kanyang ama, ngunit may ngiting kasing amo na sa kanyang ina. Biglang natahimik ang lahat na bumukas ang pinto ng tabing dagat. Naglakad papasok si Avery. Suot niya ay isang sarili niyang disenyo na wedding gown. Simpleng gupit, gawang kamay na lokal na tela, ngunit lumilitaw ang kanyang natural at maningning na ganda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa lalaki na naghihintay sa kanya sa dulo. Nang makarating si Avery sa tapat ni Benedict, iniabot ng CEO ang sanggol kay Nay Elena upang magkahawak kamay. Nilang harapin ng dambana. "You look breathtakingly beautiful, my wife." Bulong ni Benedict. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa labis sa paghanga at pagmamahal. "Salamat, asawa ko." Nakangiting sagot ni Avery. Walang bakas ng pait, tanging purong kaligayahan. Sa oras ng palitan ng sumpaan, hinawakan ni Benedict ang magkabilang kamay ni Avery. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigil ang emosyon sa kanyang boses. "Avery, noong una tayong ikasal, hinaluan ko ng galit at kasinungalingan ng ating sumpaan. Ipinamukha ko sa iyo na hindi kita kailangan. Ngunit ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin sa sarili kong kadiliman. Sa harap ng Diyos, ng ating anak at ang mga tao nagmamahal sa atin, nangangako ako mula sa araw na ito. Ikaw na ang aking simula at wakas. Hindi ko nahahayaan na makaramdam ka ng lungkot. Ikaw ang aking reyna, ang aking buhay, at ang aking tunay na asawa." Pumatak ang luha ng kagalakan sa mga pisngi ni Avery. Humakbang siya papalapit sa lalaki. "Benedict, pinatawad na kita bago mo pa hingiin. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nawala. Natuto lang ito maghintay sa tamang panahon. Ngayong narito na tayo, handa akong maglakad kasama ka sa hirap at ginawa. Para sa ating pamilya, hindi na akong fake wife. Ako na ang babaeng mamahalin mo habang buhay. Ngayon, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Inilapit ni Benedict ang kanyang mukha at hinagkan si Avery ng isang matamis at madamdaming halik na sumasalamin sa kanilang tagumpay laban sa bagyo ng buhay. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga tao kasabay ng muling pagbuhat nila kay Baby Amara. Humarap ang pamilya Madrid sa direksyon ng pagpapalubog na araw. Ang dating kasunduang walang pag-ibig ay naging isang walang hanggang panata. Ang unwanted fake wife ay patunay at tuluyan na nag-iwan ng marka, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-iisang babaeng naghari sa puso ng pinakamakapangyarihang CEO. 5 taon na ang mabilis na lumipas. Sa isang malawak na lupain sa Tagaytay na overlooking sa lawa ng Taal, nakatayo ang bagong tahanan ng pamilya Madrid. Malayo ito sa malamig at sementadong penthouse sa Maynila. Ang bahay na ito ay gawa sa kombinasyon ng modernong arkitektura at mga lokal na kahoy na paliligiran ng mga puno ng pine tree at higit sa lahat, puno ng ingay at init ng isang totoong pamilya. Isang maagang umaga, sinalubong ng malamig na simoy na hangin si Benedict habang nagtitimpla siya ng kape sa kusina. Sa edad na 35, mas lalong naging matikas ang CEO, ngunit ang kanyang dating palagi nakakunot na noo ay napalitan na ng mga banayad na guhit ng madalas sa pagtawa. "Daddy,
Daddy, look at Kuya. He took my sketchbook again. Isang matinis na boses na 5 taong gulang na si Amara ang umalingaw-ngaw. Patakbo itong lumapit kay Benedict habang suot ang isang cute na floral dress na gawa sa tela ng patahian ng kanyang ina. Sa likod niya, humahangos naman ang 3 taong gulang na si Liam, ang bunsong anak ng mag-asawa na carbon copy ng hitsura ni Benedict, bitbit ang isang maliit na charcoal pencil. Liam, did you borrow your sister's things again? Natatawang sabay ni Benedict habang kinakargaan 2 bata sa kanyang magkabilang braso. I want to draw like mommy, dad. Depensa ng munting bata, lalaki. Habang nakanguso, dinala ni Benedict ang mga bata patungo sa malawak na beranda. Doon, sa tapat ng isang malaking glass window na natatamaan ng ginintuang sikat ng araw, nakaupo si Avery. Nakatali ng bahagya ang kanyang buhok. May hawak na lapis at abala sa pagguhit ng mga bagong disenyo para sa kanyang international clothing line, ang Sandoval Madrid Couture, na ngayon ay isa na sa pinakasikat na brand ng eco-friendly luxury fashion sa Asia. Nang marinig ang ingay ng pamilya, ibinaba ni Avery ang kanyang baso ng gatas at lumingon na may napakatamis ng ngiti. Kagulo na naman kayo rito sa umaga, lambing ni Avery habang tinutulungan si Benedict na ibaba ang mga bata para makapaglaro sa carpeted na sahig. Lumapit sa Benedict sa likod ni Avery. Dahan-dahang ipinuwesto ang kanyang mga kamay sa baywang ng asawa at isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito upang amuyin ng pamilyar at nakatutunaw na amoy ng lavender. Ang kulit ng mga produkto natin, wifey. Mukhang nagmana sa akin noong bata pa ako. Pulong ni Benedict sabay halik sa pisngi ni Avery. Mabuti na lang, ang puso nila hindi nagmana sa pride mo noon. Biro ni Avery. Sabay siko na mahina sa tadyang ng asawa. Natawa si Benedict. Isang malalim at totoong tawa. Iniharap niya si Avery sa kanya at mariing tinitigan ang mga mata ng babae. Oo nga. Pasalamat na lang ako dahil mas nanaigan lambot at tapang ng puso ng mami nila. Humarap si Benedict sa direksyon ng kanilang anak na ngayon ay masayang nagkukulitan sa sahig bago muling tumingin sa magandang mukha ni Avery. Naalala niya ang 5 taon na nakalipas. Ang mga gabi ng pag-iyak, ang aksidente muntik na kumuha sa buhay niya at ang panahong tinawag niya itong unwanted fake wife. Sino ang mag-aakala na ang babaeng itinaboy niya noon ang siyang magiging sandigan ng kanyang buong pagkatao ngayon? Inilapat ni Benedict ang kanya noo sa noo ni Avery. Nararamdaman niya marahang paghinga ng isa't isa. Salamat, Avery. Taimtim na bulong ng CEO. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na mapatunayan na ang pinakamagandang desisyong gawin sa buhay ko ay ang hindi ka tuluyang pakawalan. Mahal kita, Benedict, noon, ngayon, at sa mga susunod pang pahina ng buhay natin. Sagot ni Avery sa pagitan ng init ng kanilang yakap at ng masayang tawanan ng kanilang mga anak. Ang kwento ng CEO's unwanted fake wife ay opisyal nang natapos dahil sa pagkakataong ito, ang natira na lamang ay ang kwento ng isang tunay, tapat at panghabang buhay na pamilya.